Hello guys, welcome back to my channel. Dito pa rin po tayo sa farm. So update lang tayo and pag-usapan natin yung about sa ampalaya, grafted na ampalaya, normal na ampalaya, at saka yun, update na rin nga dito sa farm. So yan po, and our verse sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord Almighty. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So yun po. Thank you sa patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. At sa mga datihan nating viewers, subscribers na nakasubaybay sa ating pagbablog. So maraming salamat po sa inyo. At nawa may natututunan kayo sa mga content na ating naibabahagi. So yun po, sa mga matatagal na ay ito po, narito tayo sa Dulong Balag. So bali 3 balag po ito. Mamaya papunta tayo doon sa bahay. So tayo po ay nasa dulo ng balag. At dito po ngayon, ang tanim natin dito sa dulo ay patola. Yan. At yan daily task na tong pagpagabay para umakyat sa balag. So ang distancing po nito, ang advisable talaga ay 1 meter by pwedeng by 4 meter by 5 meter hanggang 8 meters. Yan. Pwede 'yon. Ganong kaluwag. So gaya nito halos 1, 2, 3, 4, 5. Halos nasa 5 meters ang layo nito. Pero kung pag yan ay sumalaya na, mano pa yan, mabilis pa yung magsasanib. So kaya sa 1 meter by 6 meter pwede pa yan. Tapos yung gitna, pwede yung taniman niya ng mga sili o kung ano man, pechay yan. Habang iniintay nyo umakyat sa taas. So yon, dito naman po tayo sa ampalayahan ito. Bali itong dulong ito, mga grafted ito. Kaya lamang hindi masyadong maganda yung preparation ng lupa dito. So again, ang grafted ampalaya po may advantage at disadvantage. Siyempre lahat naman kalimitan. So ang advantage po ng grafted ampalaya, medyo matibay siya sa mga wilting. Tapos pag oras na mapataas mo siya sa balag, marami din siyang mamunga. Basta natapat siya sa matabang lupa at kumpleto yung maintenance mo. So doon naman sa regular na ampalaya, so okay din naman yon, kaya lamang siyempre mahina siya sa mga wilting. Kaya kung mapapansin nyo, marami yung namamatay namin dito. Ito kaya nito, ang daming namatay. Mga regular yan na mestiza F1, mahina na sa wilting. So talagang kumbaga may sakit na talaga yung lupa, tapos mahina pa sa sakit yung iyong itinanim, talagang mamamatay. Kaya ito ang ginawa ko. Ito, may mga tanim din dito, halos naubos na oh. Yan oh. Bali, ito tapatan talaga yan ang nangyari dyan. Pero mapansin nyo, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9. Siyam na katapatan, halos lahat dito namatay. Kasi ito mga regular ampalaya. At yun nga, may mga bakterya na ito. So hindi na kinaya ng ating mga ini-spray, ng ating mga dinidilig na fungicide. Kaya talaga namamatay. Pero yung sa kabila, mapansin nyo, mga grafted po yan na ampalaya. So 1, 2, 3, 4. Ito na, may namatay dito. So pero hindi ko masabi kung sa wilting namatay. Kasi ang nabili nating grafted na ampalaya na to, medyo hindi maganda ang klase. Kaya noong pagkatanim pa lang, medyo mahihina ang dugtong niya. Kaya marami ding namatay noon. Kaya ito, possible namatay ito nung bata pa. Kaya wala dito. Pero ito, mapansin nyo, halos lahat ay buhay itong linya na to. So yan oh, mga grafted na ampalaya yan. Tapos pansin ko rin talaga sa grafted na ampalaya,
iba talaga siyang mamunga, malalaki din, mahahaba, tapos madami. Tapos pag masusupplyan mo pa talaga siya ng tamang maintenance, tamang pag-abono, tamang pag-spray, talagang hindi ka bibiguin sa sa bunga. Magiging kalaban mo na lang talaga ay presyuhan, kumbaga. Kaya ito, kahit dumaan to sa matinding init nitong Mayo, halos wala ring ulan nitong Mayo, pero yan, awa ng Diyos ay nakasurvive din. Pero ano rin naman yan, medyo alaga rin natin sa dilig, kaya hindi ko rin masabi sa inyo na talagang napabayaan, ano. So na talagang sobrang matibay siya sa init, kasi alaga rin naman natin sa dilig. Kaya lamang kita ko rin noon na talagang struggle, kahit diligan mo yan, ang dahon niya is talagang halos hindi ang papayat ng talbos pati, parang ganon. So talagang proper maintenance na lang talaga, proper observation kung ano yung dapat nyong gawin. So noon nga kasagsagan ng init, ang ginagawa natin, syempre saksa yung tubig. Awa ng Diyos naman, maganda yung ating water source, kaya hindi tayo naiigahan, kaya pwede natin siyang madilig ng talagang papalambutin, yung malambot ang lupa. Kaya awa ng Diyos ay maganda pa rin yung bulas. Pagkatapos yung pag-i-spray din natin, tsaka yung pagpo-pruning, yan, mahalaga yan sa mga Tapos ang isa ko ring tip na halimbawa sa pagtatanim, ito naman ay by experience na. So kalimitan kasi ng pagtatanim ko ay isang straight, parang ganito. Yan, ipakita ko sa inyo. So bali pa 5 beses ko na yata itong pagtatanim. So every tanim natin meron tayong experience, meron tayong experiments. So ang nangyayari kasi sa akin dito, ganito yung tanim ko. Bali 50 cm by 4 meters. Yan, mapansin nyo, ganun ang spacing ko. Yan, dito, sorry. Yan. Dito sa kabila, doon 4 meters na laging ganito. Lahat ay 50 centimeters. Ngayon napapansin ko na kagaya nung pinakita ko doon, yung unahan nito, yung nandun sa dulo, halos ay 10 magkakasunod na puno namatay. So pagka ganoon, ang mangyayari, open space na yung taas. So parang sayang na yung space na yon, kasi nga wala nang gagapang doon, kasi magkakatabi na yung namatay. Kaya ang ginawa ko na adjustments doon, ganito. Instead na 50 cm, ginawa kong 1 meter. Yan, 1 meter ito, tapos kabilaan. Yan, kabilaan siya, 1 meter. So kaya gaya nito, mapapansin nyo, 1, 2, dito may katapat din to, 3, 4 yung namatay na magkakasunod. So kung yan ay walang katuwang, ibig sabihin yung area na to dapat bakante na rin. So sayang kung ganon. Dahil nga may katapat sila, tapos ang nakatapat pa nila mga grafted, kaya anong nangyari, hindi nababakante yung ating balag. So meron pa rin siyang gumagapang, at yun yung mahalaga, na merong gumagapang. Tingnan nyo itong isang example dito na ito yung mangyayari kapag yung straight gaya nito. Ito straight to na 50 cm ang pagitan. So anong nangyari, namatay 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 na magkakasunod namatay. Kaya tingnan nyo to, itong area na to halos ay hindi na siya gagapangan o magkakaroon ng pabunga, kasi nga wala na. Pero kung kagaya doon sa kanina na kabilaan, tapos yung tapat ay hindi namatay, at least meron pa. Kasi yung iba nating farmer na napapanood na nagtatanim ng ampalaya, talaga namang 1 meter ang kanilang spacing. So okay lang din yon. Kaya lang
ang ginagawa natin ganon na kabilaan, kasi nga ang hinahabol natin din volume, isang volume talaga agad. So yun, and then kaya yun, isa yun sa pwede nyong gawin pag kayo magtatanim ng ampalaya, lalo't prone na sa pagkamatay ang inyong mga tanim, lalo't meron mga wilting na nangyayari. So yan po. And then ano pa ba, yan, tayo pala yung nagpapagrass cutter din. Yan, so, ang kapal ng damo, ganito kakapal yan. Tapos nagpagrass cutter tayo dahil nag-uulan ngayon, ang bilis tumubo. Ito halos isang linggo pa lang nung buhat ng mag-grass cutter ay ano na agad, makapal na agad. So tingin tayo dito na itong grafted. So ang maganda sa grafted kasi pag talagang maganda rin yung lupa mo, talagang napakadami ng ibinubunga compare sa normal. Kahit maganda ang lupa mo, marami ding ibubunga, pero baka 2 beses, 3 beses ang dami ng grafted. Ang kaya nga lamang sobrang mahal din ng grafted na punla. At pagka nabili mo pang punla hindi masyadong maganda, talagang marami ring namamatay. So mamatayan ka ng 100 ay magkano agad yun sa kapital. Tapos tingnan nyo po, ito ay nasa 60 days pa lang siguro, 60 to 70 days, pero ang laki ng puno. Compare mo sa normal na halos hindi na laki ng ganito kalaki. Yung dati nga, yung kaunahan kong tanim na grafted ampalaya, talagang halos ay gapuluhan ng gulok ang kanyang sanga. Ganun siya kalaki. So yun, pwede kayong mag grafted na ampalaya pag ang inyong lupa ay medyo marami ng sakit. So bukod pa sa soil conditioning na ginagawa, ito ay isa rin sa paraan. So yan po, bukas tayo ay magpapalawit ng mga bunga. So again, ito naman po pala, mabanggit ko rin, ay survivor. Itong ating mga ampalaya ay survivor ng bagyong Agon. Una ay Diyos, siyempre, proteksyon. At pangalawa, dahil yung ating balag ay naibababa. At yung isa naman, ang nangyari doon, kaya naman yun tumumba talaga dahil yung pinaka bagting niya doon sa kabilang side ay mabababaw lang dahil dati nakatali yun sa mga buhay na puno. Kaya lamang yung bakod ay tinanggal nung karatig natin, kaya yung mga tali na bagting ay naputol. Tapos ginawan lang natin ng parang temporary na paltak. Yung paltak na yon, inilagay pa natin ng tag-araw, kaya medyo mababaw din, hindi ganun kalaliman. Tapos ako pa ang naglagay, hindi rin man ako ganun kalakasang pumukpok para ibaw ng todo yung paltak. Kaya nitong umulan ng halos magdamag, halos 30 hours na umuulan na mahina na walang tigil, kaya talagang lambot na lambot ang lupa. Tapos nung umaga ay naglalakas ang hangin, kaya talagang bumagsak. Pero awa ng Diyos, kita nyo naman yung pinanggalingan natin, yun yung bumagsak, pero naibango natin. Awa ng Diyos. So kung gusto nyo pong makita ng kabuuan yung nangyari, nandyan po sa ating mga previous vlog sa playlist natin na trellis. So nandun po. Yun, hanggang dito na lang muna po ang ating video, and I hope na nakatulong sa inyo, lalo sa mga baguhan na mag-aampalaya, sa mga seasoned na rin na siyempre baka sakali lang na may kaunti tayong experience dito na hindi nyo pa na-experience, ay makatulong din sa inyo. So yun po, God bless, see you on the next video, and to God be the glory. Bye bye.